Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-isang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay sa 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupan lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos sa salitang Hebreo ay Maasi Elohim. O sa Koinoco na Griego, sapagkat ating Ebanghelyo ay nasa Koinoco na Griego, ay Prasitoteo, na sa Latin naman, Actus Dei. At sa ating salita, ang gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay kakaiba sa gawa ng tao kaya nga sa ating unang pagbasa. Sa aklat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 28, 1 hanggang 17, ang huwad na propeta na si Ananias ay nagsabi na ibalik na ang mga tao at ang mga nasamsam na mga gamit sa templo ay ibabalik ni Nebuchadnezzar sa Israel. Kaya yung pamatok na inilagay ni Jeremias sa kanyang liig na siyang simbolo ng panggigipit at pag-alipin ng mga taga-Babylonia sa mga Israelita ay tinanggal ni Ananias na hindi iyan ang kalooban ng Diyos, bagkus ang kanyang ginagawa ay sa kanyang sarili. Kaya sinasabi ni Jeremias, pinalitan mula sa kahoy ang pamatok at naging bakal, at iyon ang mangyayari sa
bayan ng Israel at ang mga kababayan nilang napadpad at binihag doon sa Babylonia, at si Ananias na huwad na propita ay mamatay kaagad sa taon na yon. Sapagkat ang Panginoon ay tinuturo niya ano ang dapat gawin sa ating salmo ngayon ng 118 sa versikulo 68 nagsabi na ang Panginoon ituro sa atin ang utos niya na dapat nating sundin upang ating makilala ang gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay napahayag sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, verso 13 hanggang 21. Nang ating Panginoon ay nagpunta sa isang lugar sa Tabga, Israel, upang sila ay lalayo sana sa napakaraming tao. Ngunit sinundan sila ng tao. Ang ating Panginoon at kanyang mga apostol nakasakay sa bangka. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita ng ating Panginoong Hesus ang napakaraming tao na litong-lito at parang naiwan o kaya walang bantay, kaya nahabag siya sa kanila. At tinuruan niya ng maraming mga bagay, pinagaling ang mga may sakit. Pero noong dapit hapon na, sinabi ng mga apostol, paalisin ang mga tao upang makabili ng pagkain. Ang sinabi ng ating Panginoon Hesus, pakainin ninyo sila. Pero sabi ng mga apostol, 5 lang na sibadang tinapay at 2 isda. Sabi ng Panginoon ay paupuin sila. At nang pinaupo, kanya pong kinuha ang napakaliit na ibinahagi ng mga tao sa kanya, 5 tinapay at 2 isda. Pero ito ay dumarami at nakabusog ng 5,000 na mga lalaki. At kung isama pa ang mga babae at ang mga bata, aabot ito ng higit pa sa 20,000 katao at sila'y nabusog lahat. Kung ating tingnan itong gawa ng Diyos, ay gawa na kung saan mahimala. Kaya ating pong makita dito ang 5 na puntos sa ating mga pagbasa. Una, ang habag at ang kabutihang loob ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Kailangang kilalanin natin na ang lahat ng mga nasa buhay natin ay biyaya mula sa Diyos. Pangalawa, ang simbolismo nito ay si Kristo, siya yung tunay na pagkain. Pagkain na mula sa langit na ating mabasa sa aklat ni San Juan, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verse 35, na siya ay nagbigay hindi lang nakakabusog na pagkaing material, bagkos espiritual na pagkabusog sa buong pagkatao sa buhay na walang hanggan. Kaya ang pangatlo na kahulugan nito ay ang katuparan ng propesiya o pagpapahayag na noon sa panahon ni Moises na mabasa natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, verso 13 at sumusunod, na ang mga tao na nagreklamo dahil sila ay nagugutom na ay pinakain ng Diyos. Siya ay nagpaulan ng mana at pagkadapit hapon ay may mga pugo na makakain. At sa ibang yugto pa, sa unang aklat ng mga hari, 14 hanggang 15, si Elias pinarami ang harina at ang langis upang hindi na magugutom ang pamilya ng balo ng Saripat at ang kanyang anak. At sa pangalawang aklat ng mga hari, Kapitulo 4, versikulo 42 hanggang 44, si Elisios ay nagparami din ng pagkain na 20 na tinapay na sibada ay napakain niya ang 100. Pero ngayon, sa ating Ebanghelyo, higit pa ang ginawa ng ating Panginoon Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, verso 7 hanggang 21, na 5 na sibada
na tinapay at 2 isda, ay pinakain niya ang 5,000 ka mga lalaki, hindi pa nabilang ang mga babae at mga anak na naroon. Kaya ito ay isang tunay na himala na ang Diyos ay gumagalaw sa pangitan ng ating pong Hesus Nazareno. Kung atin pong tingnan, ang sibada na tinapay ay nagawa dahil ito yung tinatawag na unang ani. Dahil ang trigo ay pangalawang ani, ang sibada ay unang ani sa panahon ng tagsibol. Kaya ito po ay nagkaroon ng ibang simbolo. At ang simbolo nito ay dumating na ang Mesiyas. Kaya ang simbolo ng isang Mesiyas, nakita rin sa mga numero o mga bilang. Halimbawa, ang 5 tinapay ay nagpapahayag hindi lang sa nakakabusog na mana sa panahon ni Moises, napapahayag din sa 5 aklat sa tradisyon ng Torah na ito yung nagtuturo tungkol sa kautusan at gabay ng mga tao upang sila'y maligtas. Ang 12 na bakol ay simbolo ng 12 tribo na siyang kumukumpuni sa unang bayan ng Diyos at ngayon ay kinukumpuni na ng 12 na mga apostol. Pero pang-5 na kahulugan ito ay kahulugan ng sagana na bigay ng Diyos sa kanyang mga biyaya sa pamagitan ng Eucharistia, itong banal na misa, na kung saan ang kanyang katawan ay siya ng tunay na pagkain na ibinahagi sa atin. At mayroong 3 paraan ang pagtanggap nito. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Mayroong iba na tumatanggap nito sa espiritual lang dahil sila'y online. O dili kaya yung iba hindi tatanggap dahil umaayaw tumatanggap sa katawan ni Kristo sa kanyang pagbahagi nito. Pero ipinapahayag niya na ang kanyang sagana ay para sa atin upang tayo magkaroong buhay na walang hanggan. At tayo na nakatanggap ng katawan ni Kristo ay dapat rin handang magbahaginan sa isa't isa. Kung sa kakarampot at kakunti na binabahagi ng tao ay pinarami ng Panginoong Hesus dahil siya'y nagmahal sa atin, dapat din ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagbahagi ng dekalidad ng ating panahon, ng ating kakayahan at ng mga material na bagay na kinakailangan ng ating kapwa. Ito ang kahulugan ng Eucharistia. Sapagkat ang Eucharistia na tinatawag nating banal na misa ay isang sakripisyo ng Panginoon. Nakibahagi tayo sa sakripisyong ito. Dapat tayo rin ay marunong makibahagi sa lahat ng mga nagugutom, sa lahat ng mga ilangan, sa lahat ng ilangan hindi lang sa pagkain na material, higit sa lahat, sa katarungan, sa kapayapaan, sa pagkinig sa kanila, sa pakikiisa sa kanila o pagdamay sa kanila, at higit sa lahat, ang pagmamahal na dapat ipahayag natin sa kanila. Dahil minahal tayo ng Diyos at ito yung pagpapahayag niya na pinarami ang tinapay. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin. Naway ang kanyang pag-ibig ay ating alalahanin at ating kilanlin dahil siya ay nagpaparami ng pagkain na espiritual sa bitan ng banal na misa. Amen? Purihin natin ang Diyos.